pumasok daw sa grupo nila. I need you to do something. Okay ka lang. Tignan ko to. Bago mo. Bilis! Sige! Nang pumasok na si Roldan sa opisina niya ay agad namang sumunod si Samuel, kaya tinanong niya kung tapos na yung party nila. Giniit ni Samuel na gusto sana niyang mag-usap sila, na agad namang sinabihan ni Roldan na kapag tungkol yon sa trabaho niya ay binilin na niyang mag-file na siya ng leave, pero mapilit siyang pumasok, na agad namang sinabihan ni Samuel na hindi yun tungkol doon kundi tungkol kay Enzo, kaya nagulat si Roldan, kaya tinanong niya kung ano ang pag-uusapan nila tungkol sa kanyang anak. Pinaliwanag ni Samuel na hindi biro yung mga nangyari kay Enzo, lalo't pinagtangkaan siyang patayin, sabay tinanong niya kung may balita na yung mga pulis kung sino ang may gawa. Agad namang sinabihan ni Roldan na wala pa, pero wala siyang kakilala na pwedeng gagawa nun sa anak niya at walang kaaway ang binata, na agad namang sinumbat ni Samuel na baka siya ang may kaaway, na agad namang tinanggi ni Roldan. Pasimpleng sinabi ni Samuel na gusto lang niyang i-voice out yung concern niya para maprotektahan niya si Enzo, dahil siya ay gagawin niyang lahat para maprotektahan ang binata, pero si Roldan ang mas may maraming resources. Tinanong ni Roldan kung bakit masyado siyang concern sa anak niya, na agad namang nagpalusot si Samuel na marunong siyang tumanaw ng utang na loob dahil tinulungan siya ni Enzo at maging si Roldan sa panahon na kailangan niya ng tulong at pamilya na ang turing niya sa kanila. Sinaad naman ni Roldan na wag na niyang pakialaman si Enzo dahil kaya niya itong alagaan. Habang kumakain naman ang grupo ni Mang Paulo sa kanyang restaurant ay dumating si Donnie na nagtitinda ng mga kakanin at isa din siya sa mga nabiktima ni Mike, kaya agad niyang pinakilala sa grupo nila na siya ang bago niyang supplier ng kakanin sa restaurant, na agad naman silang bumili at hinangaan nila dahil kahit nakaranas siya ng dagok sa buhay ay lumalaban pa rin siya. Pinaliwanag ni Danny na sa simula nahatak yung sasakyan niyang binabiyahe at hinahabol na siya ng mga lancer at gusto na niyang sumuko, kaso naisip niya na hindi pwede dahil may pamilya siya na umaasa sa kanya. Sinabihan siyang sumali na siya sa support group nila para maramdaman niyang hindi siya nag-iisa, na agad namang sinabihan ni Danny na sa susunod na lang dahil magdi-deliver pa siya ng kakanin, pero nang aalis na sana ay saktong nasundan siya ng mga naniningil sa kanya, kaya wala na siyang lusot. Sinuntok siya ng mga lalaki pero nanlaban ang grupo nila Mang Paulo, kaya umatras sila pero pinagbantaan nila si Danny na babalikan siya ng mga ito. Kinagabihan naman ay pinaalalahanan ni Mael si Samuel na siya ang kinakabahan sa mga binabalak niya, kaya agad ding tinanong ni Paeng kung sigurado na siya sa mga gagawin niya. Pinaliwanag ni Samuel na yun lang ang alam niyang paraan para makakuha ng ebidensya laban kay Roldan, kaya pinaalalahanan ni Paeng na nasa likod niya ang mga ito at hindi nila ito pababayaan at sa lahat ay sasamahan nila, kaya agad namang nagpasalamat si Samuel, sabay pinasigurado niyang hindi nila kailangang mag-alala dahil may mga tumutulong sa kanya, nang saktong may na-receive siyang text kung saan pinaalam ng sender na kasado na ang lahat. Gumawa si Samuel ng paraan para i-surprise audit ng National Revenue Authority ang kumpanya nila Roldan. Habang bumili naman si Roldan ng paborito ni Enzo at pumunta ito sa kondo niya, na sinabihan niya ang anak niya na matagal na ding hindi sila sabay kumain, sabay pinagmasdan niya yung kondo ng binata, na agad sinabihan ni Enzo na maliit lang pero komportable siya. Sinabihan ni Roldan na astig dahil may auto siya at sarili niyang kondo na kahit nirerentahan lang niya, pero galing lahat sa pagod at pawis niya na kung kasama pa nila ang mami niya ay proud ito sa kanya, na agad namang nagpasalamat si Enzo. Pinaalalahanan ni Roldan ang anak niya na minsan na may humingi siya ng tulong sa kanya, na alam niyang lagi siyang busy, pero habang buhay na niyang dala noong namatay ang mami niya na wala siya sa tabi nila, kaya nagsorry ito sa binata, sabay hawak sa balikat niya at nangakong babawi ito sa kanya, kaya inayos naman ni Enzo yung pagkain nila, pero saktong tumawag si Agnes para ipaalam na papunta sa kumpanya nila kinabukasan ang mga staff ng National Revenue Authority para mag-audit, na kinagalit ni Roldan dahil biglaan, kaya agad itong umalis, na mas lalo namang nalungkot si Enzo. Pagdating niya sa opisina nila ay pinalabas niya lahat ng mga libro nila, kung saan sinabihan ni Jacob na lahat ng mga libro nila ay hindi malinis at lahat ay may discrepancy, kaya patay sila kapag nahuli sila.
Galit na sinumbat ni Roldan na sa tingin ba niya ay hindi niya alam, sabay sinumbat niyang bakit hindi niya mabigyan ng isang taong pwedeng maglinis sa mga pera nila. Nangatwiran naman si Jacob na madami siyang sinasadya sa kanya pero walang nakakabasa at wala siyang pinagkakatiwalaan na mas kinagalit ni Roldan, sabay sinaad niyang kung andoon lang si Mike ay alam niya kung ano ang gagawin nila. Agad namang pinaalalahanan ni Jacob na nagpakamatay na siya at tinangay pa yung pera nila, kaya sinabihan ni Roldan na patay na naman siya kay Diego kapag nalaman niya. Sinadya namang pumasok ni Samuel na agad niyang tinanong kung may problema dahil narinig niya na magkakandak ng audit mula sa NRA sa kumpanya nila na agad niyang sinabihan na expert siya sa mga taxes at makakatulong siya sa kanila. Agad namang sinabihan ni Jacob na lumabas na ito. No choice si Roldan kundi tanggapin ang alok ni Samuel dahil sa mga ginagawa niya ay mas magaling pa kaysa kay Mike at kinabukasan ay makakalusot sila Roldan at Jacob dahil kay Samuel at mapapatunayan ng NRA na malinis ang kanilang mga libro. Habang sasaluhin naman ni King yung bola na maitatama sana kay Chloe, kaya mag-uumpisa na ang pagkakaibigan ng dalawang bata at si Chloe mismo ang magdadala kay King sa mami niya kung saan magkakausap na ng personal ang mag-ina at first time ni Leia na mahahawakan at makakausap ang kanyang anak na matagal na niyang inabandona. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.